ng batas. Itong lately na ano, na marami nagre-rave na bawal sumilong ang nakamotor pag umuulan. Bawal sumilong ang nakamotor pag umuulan. Sabi ni Colonel, hearing din yun, busita, sabi niya, ang ibig mo man sabihin, na kapag umuulan, magmamadali lalo ang nakamotor para makauwi o makarating sa pupuntahan. Di bali nang hindi naka-jacket, wag lang mga 1,000 kapag sumilong. Tapos ang sagot ni Commissioner Artes, hindi, ang sagot niya parang we care eh. Ang message niya, we care for them kasi delikado, ganyan. Delikado pag sumilong sila sa tulay, ilalim ng tulay kasi nag-iipon sila doon, sila doon, madaanan sila doon, masagasaan sila doon, delikado. Kaya penalty sila 1,000 pag sumilong. Ganon. Tapos sabi pa niya, di ba naman, kapag magja-jacket lang, okay naman. Wag lang yung magpalipas ng ulan doon. It's the same thing. Pag may tumambay doon na MMDA at nakitang pabagal-bagal, o baka mamaya wala talagang baon jacket, huli ka, 1,000 ka. Laki ng budget ng MMDA tsaka DPWH pinagsama. 289 billion. 280 billion. 281 billion. Yan sama. Sipin mo yan, laki-laki nun. Dami kang pwedeng gawin doon. Meron kaming tropa. Ako tropa ko siya, pero ako, ewan ko tropa niya. Taga City Hall. Maganda yung motor niya. May picture ako ng motor niya. So, sumakay sa motor niya, pa-picture ako. Ganda. BMW na 1250 na, na big bike. Kapag siya daw gamit niya yon, tinatabihan pa niya kasi walang plate number yun, walang hang registro yun eh. Tinatabihan pa nga daw niya yung mga MMDA. Kita mo meron siyang wang-wang ng pulis, meron siyang, pero hindi siya, taga-sito lang siya, pero sa papel pag sinilipan mo, marami kang makitang butas, pero siya hindi daw siya pinapara, tinatabihan pa nga daw niya, sabi niya. Kasi nga kung ikaw yung MMDA, gusto mong dumilihensya, mag-aalangan ka sa ganun datingan eh. Isa pa, dun sa mga tinatambayan niya, kilala na siya doon. Isa pa yun. Bata to niya, Hindi natin pwedeng kantihin to. Hindi pong ganun. Pero in general, kapag halimbawa ako, didilihensya ako MMDA. Siyempre, pipili ako ng predatory yan eh. Pipili ako ng tipong matatakot sa akin, masisindak sa akin. Na, sir, anong violation ko, sir? Sir, ito na, walang pera ko, sir, Huwag nyo lang tikitan. Pipili siya ng mga ganong datingan. Makalima, 3 to 5, 3 to 10, pinaka-mucho-mucho. Pero 3 to 5 na ganun ka lang, laking dagdag na yun sa sweldo mo. Isang araw na 439. Pero yung nabiktima mo, siyempre, lalo na yung mga nagulpi-gulat sa violation, walang helmet, walang rehistro, o expired rehistro, nakatsine, kung anong mga violation, di ba? Makita mo, mga broken signal light, yung mga ganyan, daming pwedeng masilip eh.
Baka violation sa, lalo na yung beating the red light, mga ganyan. Daming ano. Kompleto ako sa papel. Nilakad ko talaga yan, kaya ako may plate number ako. Meron akong papel from Campaog, yung seller nito, pangalan sa akin. Yan. Ito, syempre yung kopya lang. Yung ORCR ko naka-laminate, tapos yung pagkaka-print niya, yung pinrint ko siya ng yung pag in-scan mo yung original, tapos pinrint mo, hindi black and white, colored. Para malinaw na malinaw. Gayon pa man, hindi ako pupunta sa mga lugar na na alam ko marami naninita ng huli ng checkpoint kasi talagang gugustuhin nila, marami silang maano sa'yo. Kung halimbawa ako, perfect lahat, walang tapos may pumara, alam kong wala akong violation. Unang-unang kong tatanungin, actually minsan ako tatanungin alam mo ba ba't ka namin tinara? Minsan may ganun datingan. Pero pag alam ko wala akong violation, hindi pa naman ako nagaganon. Checkpoint niya, pinalalagpas ako Itinignan lang kung may tambutso. Pero just in case alam ko wala akong violation, ganyan. Bigyan ko ng pamerienda, lalo na yung alam kong nandidilihensya. Bigyan ko na, wala na mahabang tanong. Abot ng mga papeles, tapos pasimplihan ko na ng tapos pamerienda, pang kape. Kumbaga sa alam ko naman na malit lang ang puhunan nila sa sweldo, tapos naghanap sila ng karagdagang income. Para hindi ka na rin maabala kung meron kami extrang cash. Okay na, diba? That is kung pinara ka. Pero ako nga, hindi nga ako dumadaan sa mga sino to. Hindi dumadaan sa alam kong hindi yung truck ko. Alam kong hindi ako alanganin. Parang nagmerienda yung truck ko tulad yun, yung preno, didinisin ko. Kahapon, nabitin ako sa workout ko Ilang oras ako nun? 8 o'clock hanggang 12:30, so 4.5 hours, pero parang bitin na bitin pa rin ako. Isipin nyo yan, 4 na oras at kalahati. Although matipid sa oras si pangalan nito, si Chris Heria, nakakabiktima Nabiktima ako sa sit-ups ilang araw ako hindi makatayo. Mag-own na lang ako, own workout na lang ako. Basta legs,
chest, shoulder, forearm ba yun? Di ako nagpo-forearm. Bicep, tricep, yan. Ano pa ba? Calf. Yan, konti lang naman mag-calf. Tapos ano pa? Abs, syempre, yung hanging lagi pag abs. Alam na pang-abot kami ni Jason. Parang inaantay niya ako First time akong umiskid buhangin kahit na naka-Pirelli ka pa kahit naka-Dunlop ka pa, pag mabuhangin talaga kumaskas hindi ko naman pinigaan ng gusto. Ganda sana no. Ito struggle dito pag gantong oras Parking. Pwede kaya dito? Parang inoccupy na yung pasukan ng kotse Pero doon na ako. Pag ganun. Okay, see you later, alligator.